3, 2, 1. Welcome to Wi-Fi Vendo. Hello po mga ka-J3. So, yun. Hello. Good morning and welcome back sa ating channel. So, sa video po na ito, kung mapapansin nyo, meron nag-comment sa video natin doon sa Ado software regarding sa ating wireless coin slot tutorial kung paano ibinibuild or paano nagbubuo. So, sa ngayon, dahil sa request niya kay Sir HMHIK Ko. Yun yung po nag-request. Hello, para sa iyo to, sir. Ayan, meron na tayong ang kailangan natin ay Node MCU. Ayan, bumili na tayo para sa ating video na gagawin. And then, syempre, kailangan natin ng cord, USB. So, para sa ating reflashing. So, papakita ko kung paano gagawin ang ating sub-bendo sa Ado software. So, standby. Ayan. Para po sa request ni Sir, kung paano daw gumawa ng wireless coin slot. So, ang video na ito ay para po sa inyo, Sir. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Naway makatulong po ang video na gagawin ko para sa iyo. Salamat, sir. More power po. Stay safe, sir. So, ayun na nga. So, guys, bali, pag nagre-reflash tayo, syempre, kailangan natin ng computer. And then, pag nakapasok tayo sa computer, ang kailangan lang po natin downloadin, tandaan nyo po, Node MCU Pi Flasher, pati, yung diagram para may guide kayo, and then yung ESP8266 firmware. So yung latest version po, makikita nyo naman yan doon sa Ado site. So, para ma-download yung mga yan, siyempre kailangan natin pumunta ng Ado. Ayan, so check natin Ado. AdoTsoft.com. Ayan, sir. So, makikita nyo rito, ganito na yung format nya. So, hindi nyo makikita dito yung sub-bendo. So, ang gagawin nyo, click nyo yung download. Click nyo yan. Yan, lalabas yung mga ano dito, mga option kung anong board ang gamit mo. Wala pa rin po dito yung sub-bendo natin. So, punta tayo dito sa wiki. I-click natin yan. Lalabas dito yung Orange Pi, tapos Raspberry. Sa baba, nandito yung sub-bendo, wireless sub-bendo. Yan. May mga, pag-click mo siya, may mga direction dito or paraan or step na gagawin para ma-download mo yung mga nabanggit ko kanina kung ano-ano yon. So, step 1, step 2, 3, 4. Yan. So, step 1, pag click mo yan, nandyan syempre ang ating firmware latest version ng pag-reflash sa ating Node MCU. So, ayan, sundan nyo lang po yan, sir. Mga ma'am, mga boss, yan, makikita nyo naman, step by step lang yan. Then, makakagawa na kayo ng wireless coin slot. So, ayun na nga. So, dahil na-download na natin yan, kailangan na natin reflash. Kailangan natin, isasaksak natin tong Node MCU sa ating PC. Siyempre, gamit ang ating USB cord. Try natin. So, ayan, nakabit na natin ang ating Node MCU papunta sa ating computer. So, kailangan po natin gawin, install natin yung mga download natin kanina. So, nang gagawin, kailangan natin i-install ang ating Node MCU Pi Flasher. So, double click. Lalabas na ito.
Ayan, makikita nyo rito may mark yung 11.5.200 and then yung dual. Ako ang ginagawa ko kasi nililipat ko to dito sa yes wipes all data para naman wala talagang matirang files dito sa ating Node MCU kung meron man. So i-click natin. Ayan. Huwag nating kalimutan na hanapin dito ang ating COM or port kung saan nakalagay ang ating Node MCU. So pag clinic natin yan, pag nasaksak ang ating Node MCU, makikita natin, ayan, lalabas dito. So ibig sabihin, nasa COM 3 or port 3 nakalagay ang ating sinaksak na Node MCU. So i-click lang natin yan. Yan. And then dito naman sa browse, i-click mo to para mapuntahan natin yung dinownload natin kanina na ito, yung firmware. Kasi yan ang ilalagay natin or ipa-flash natin dito sa ating Node MCU. So, i-click natin to, browse. Yan. So, lalabas dito. Yan. I-click mo lang to. And then, open. Yan. After po ma-open, yan, may lalabas uling ganyan, di ba? So, ibig sabihin, ready na, nakaset na lahat na ating program na gagawin sa ating Node MCU. So, saka natin to i-click, Flash Node MCU. Pag clinic natin yan, yan, pag successful siya na connection, ganyan ang lalabas. Yan, may mga counting, ganyan. And then after nyan, may makikita kayo dito sa baba na successful. Kapag hindi po successful, uulitin nyo lang po siya. Pero pag successful po, may makikita kayo rito na successful siya after neto. Nagpa-flash pa siya. Makikita nyo nag-kurap-kurap yung Node MCU natin. Yan o. So, yan. Kinakargahan ng program. So, ayan. Okay na. Successful nakalagay rito. Firmware successfully flashed. So, unplug daw or replug or restart, ganon. So, leaving, staying in a bootloader. So, ang ginagawa ko rito, pag ganyan, hindi ko na siya kiniklik yung reset. Meron kasi siyang reset button sa mismong board. Pero hindi ko na ginagawa yun. Ginagawa ko na lang is, kino-close ko na lang to. And then, pina-plug, unplug ko na lang to. Makikita nyo, kanina nagpa-flash yung ilaw niya, pero ngayon after nun wala na. So ginagawa ko, ina-unplug ko na lang siya. Pag na-unplug natin siya, makikita nyo na mag-steady yung ilaw niya pag plinag natin ulit. Ayan. So ibig sabihin, kaya na nating makita yung ating portal or sub-bendo sa ating mga cellphone. So, pero hindi pa po tapos ang ating pagpo-program sa ating sub-bendo. May gagawin pa tayo para naman ma-adapt ng machine or ng Wi-Fi bendo natin ng ating ginawang wireless coin slot. So, dito na papasok si Patty. I-click natin si Patty. And then, pag clinic natin to, pag inopen natin si Patty, mag-i-install. Next lang natin. Ayan, next. And then, install. And then, yes. And then, finish. Ayan, finish na. After nung finish, yan, makikita nyo na yan. So, X nyo lang to, i-close nyo lang yung tab na pinang nyo sa Patty. Close lang. And then para walang sagabal, close mo na rin to. Ayan, para madali nating mapakita sa inyo. Ayan, so bago natin i-open si Patty, dito natin makikita yon sa program ng ating computer. Ayun, Patty. Sana. Ito si Patty. Yan. So, bago natin i-open yan, kailangan natin pumasok sa ating bendo or piso Wi-Fi. So,
para hindi na ako lumipat ng connection, dito na lang ako sa computer mag-o-open gamit ang Ngrok. So, post ko muna para mapasok natin yung portal ng ating admin Piso Wi-Fi. So, ayan, na-open na natin ang ating Piso Wi-Fi admin portal. So, ang gagawin natin, click natin dito sa sales. Pag latest version po kayo, sa sales nyo makikita, or kahit old version, sa sales pa rin, hanapin nyo po yung payment portal. Yan. I-click nyo po siya. Yan. After nyo maklik, sa baba, may makikita po kayo na security token. Then, nakalagay dito, Open Auto Accept Connection. So, i-click nyo po siya. I-check nyo. After po ma-check, yan, may confirmation, siyempre, okay. Nag-check ka. And then, after po nyan, yan, lalabas na yung ganyan. So, ipakita ko ulit, uncheck natin, save. Diba, ganyan. And then, i-check natin, yan, may lalabas na confirmation. So, okay natin, and then makikita natin ganyan. Yan. Pag nag-open na po siya, ibig sabihin, ready na yung ating Piso Wi-Fi na tumanggap ng mga portal na kinoconfig papunta sa kanya. So, makikita nyo dito, J3, si Pascual, Garahe, and then main. So, wala pa yung ating bendo na isa, itong bagong program. And then, leave na lang natin siya. Hayaan natin siyang naka-open ganyan. So, punta tayo sa ating, tuloy tayo sa ating PATI. Yan. Puntahan natin ang ating PATI. Sana yung PATI. Ito. Pag clinic mo siya, yan, lalabas to. Ang gagawin nyo po, ang i-click nyo, check nyo po maigi ang i-click nyo po ay eto, PATI. Yan, i-click nyo siya. Tapos lalabas ito. Ganto. So pag lumabas po 'yan, i-click nyo po yung terminal. Pag na-click nyo po yung terminal, i-click nyo po yung dito po sa baba, yan, may makikita kayo ganyan, local, ganyan. So, i-click nyo po itong force on. Click nyo yan. Yan. And then, i-check nyo rin po ito. Ayan, i-check nyo yan. Yan. And then, lipat kayo dito sa login. Logging pala, sorry. Logging. Pag clinic nyo yung logging, ayan. Pipiliin nyo po yung sorry. Bali, session pala. Pag sa logging kasi, ayan na yung details niya. So, sa session, click natin. Ayan, makikita nyo nandito yung yung port na nakalagay. So, tapos kiklik nyo po yung serial. Yan. Tapos dito, dahil nasa COM3 siya, papalitan nyo to. Kasi para ma-read niya yung COM3, hindi COM1. So, gagawin nyo lang, burahin nyo lang yung 1. Gagawin yung 3. Ayan. Tapos dito, sa speed, lalagay nyo po yung kanina, yung natatanda nyo yung 11.5.200. Ayan. Buburahin nyo lang siya. Gagawin yung 11.5.200. Yun yung nakita natin doon kanina sa bungad nung magpa-flash tayo ng ating Node MCU. And then after nun, open lang natin. Open. Lalabas ito. Yan. So pag ganyan, nagpo-program na
kumukonik na ang ating sub-bendo sa ating main piso wifi. So, antayin natin yan hanggang matapos. And then, after nun, may nakalagay naman doon na okay na. So, papakita natin pag okay na. Medyo maghihintay kayo ng ilang minuto niyan. So, pause na lang po natin for shortcut ng ating video. So, ayan. So, yan na yung ano natin. After nung mag-update sa PATI. So, check natin kung makikita na natin sa ating wireless coin slot. Ito natin. And then, ito, refresh lang natin. So, wala pa. Hindi pa nakikita. So, i-check ulit natin. Yan. Kapag hindi po nakikita, pwede po natin bunutin ang ating Ayan, yan yung diagram, sir. Ayan, sir, Ayan. So, nandoon lang yung diagram na yan, sir, sa ating ADO. Dito. Tandaan nyo po ito, And then, sa baba, sa bendo, ayan, yan yung mga step, pati diagram nandyan lang din. And then, yon. Tapos na ang ating sub-bendo.